Okay, part 2 ito doon sa dark and light side of life natin. Kasi merong mga clients na gusto talagang i-elaborate ito or meron naman mga newbies, no, na gustong malaman ang ganitong sitwasyon. So, halimbawa, gusto niyong magpa-reading. It's a full private reading. So, kung magpapabook kayo ng full private reading, yung gagamitin ko kasi is your vibration. So, kung ano man yung lumalabas doon sa baraha, na habang kausap kita, yun yung mangyayari doon. Kasi yun yung latest, di ba? Ngayon, kung hindi kayo komportable sa lumabas sa baraha, malamang, no, tataas yung kilay, mag-iiba yung takbo ng boses, yung tono ng boses, ganun. Kasi meron akong mga clients na open sila, no? Tanggap nila yung mga lumalabas sa baraha. Meron namang todo deny, meron namang umiiwas, meron namang binabaliwala. So, kung alin man kayo doon sa tipo ng tao, lahat-lahat kasi ng katotohanan talagang masakit pakinggan. Basic po yan sa buhay ng tao. So, kung sasabihin natin, ibibigay ko naman sa inyo yung side ng yung side ng ritual, no? Yung ritual kasi ginagawa yan parang barter, no? Kapag yung client, sinabi ni client na gusto kong matanggal yung kamalasan sa buhay ko. Pagod na kasi ako. Matanda na ako. Gusto ko namang maranasan na magkaroon ng mapayapang buhay na hindi ako namomroblema sa bills, hindi ako namomroblema sa tuition ng anak ko, etc. etc. Depende kasi yun sa hiling ng isang magulang or depende sa hiling ng isang anak na overseas. Depende, di ba? Ngayon, yun lang din yung titignan natin, yun lang din yung gagawan natin ng paraan. Pero, along the way, minsan, makikita bakit nagkakaganoon ang buhay mo. And then, yun lang yung sinasabi ko sa client. Halimbawa, yung gusto lang niya is tanggalin yung kamalasan sa buhay niya. And then, bago matapos yung ritual, lumabas yung root cause ng kahirapan. Posible yung root cause na yon is dahil sa minanan niyang kulam, sumpa, barang at kung ano-ano pa. Or dahil yon sa mga ex niya dati. Kasi po pwede yun na isinumpa ka ng ex mo. Pwede din yun isinumpa ka ng biyenan mo. Or kung sino man yung nawala sa mundong ibabaw. So, ganun yun. Pwede din na naka-encounter kayo ng kasagutan, enkwentro sa ibang lugar na tagos hanggang kaluluwa yung galit niya sa inyo. So, kahit hindi man siya magsalita, pero pumunta siya ng simbahan or lumuhod siya doon, matatablan ka talaga. Ngayon, kalimitan kasi sa mga tao na binabarang, kinukulam, sinusumpa, wala silang straight na mindset. Wala silang stable na desisyon. Katulad nito sinasabi dito na dapat you have to do a rapid decision. Kasi yung ginagawa ng kalaban, ginugulo yung isipan mo para hindi ka makapag-desisyon na i-push yung ritual para gumaling ka, para matanggal yun. Ganon yun. So, kung natatandaan ninyo, sa lahat na nakaranas na binabarang sila, minsan nabibingi sila, minsan natutulala sila, minsan binabangungot, minsan nagkakaroon ng lagnat tuwing Martes at Biyernes. Yung iba naman, nagkakaroon ng matinding, masamang panaginip. May mga ganon. Iba-iba kasi yung epekto. Depende naman yun sa gusto ng kalaban ninyo. So, meron din naman ako mga client na literal, hindi naman mambabarang yung kalaban, kundi yung mga hindi ko alam pero kung naniniwala kayo, kasi yung iba kasi pumupunta sa mountains or some other
far places na nauusog, no? Yung merong ganon, na pag uwi nila sa bahay nila, nagtataka sila bakit naiba yung ugali, nagkakaroon ng mga, yung iba kasi nagkakaroon ng chill, yung parang freezing mode, may mga ganon, yung nag-iiba yung ugali, pero yung hindi nila alam, sinasaniban ng hindi magandang energy. Yung iba naman, nakikihalubilo sa mga kaluluwa na gala, yung mga kaluluwa na pinabayaan lang ng pamilya nila. Ganon yun. And then the other people naman kasi, related naman sa energy and environment. Ganon. So, hindi lahat ng kamalasan galing sa kahirapan or galing sa kalaban mo. Yung iba talaga galing sa espiritu, sa energy, sa vibrations, etc. Ngayon, kalimitan kasi sa normal na tao ang iniisip niya, kapag nawalan siya ng pera, dahil lang yon sa kahirapan. Hindi. Kasi, may mga pangyayari sa buhay, just like dito, yung justice na lumabas, kagustuhan ng panahon na ipadanas sa'yo yan para mauntog ka sa katotohanan. So, kung nauntog ka sa katotohanan at hindi ka pa rin nakinig sa mga katulad ko, o baka gusto mo pang mapisak. O, ganun na yun, di ba? So, it's your loss kasi, not us, no, sa amin. Kung makikinig ka, makukuha mo yung sagot. Pero kung makikipagmatigasan ka, magbibingi-bingihan ka, walang warning, walang pagbabago. Kasi yung mga bagay na, yung ritual na hindi mo tinapos, lalong-lalo na yung kandila, at saka yung mga pasasalamat, etc., para siyang di ba, yung iba sa inyo, siguro nakapagpatayo na naman ng bahay, no? Ganun, yun nangyayari. Ando doon ka na sa punto na nakatayo na yung haligi, ando na yung sahig, may bubong na. Pero dahil sa nagdadalawang isip ka, walang division, hindi siya na-finish. O hindi siya, wala lahat, di ba? Merong ng haligi, merong ng dingding, merong sahig, merong bubong, pero walang division, ang dami pang kulang. Ganon ang mangyayari sa isang ritual na iniwanan mo at pinutol mo. And then, kapag yan pinabayaan mo sa mahabang panahon, back to zero. Parang sakit, di ba, yung cancer. Kapag hindi mo ginamot agad-agad, palala ng palala. Nung panahon na gusto mo nang gumaling, wala ng pag-asa. Ganon din sa puso. Habang may panahon pa, bawiin mo. Dahil darating ang panahon, kapag siya nakarecover at natuluyan, hindi ka nalilingunin. So, pagdating din sa pera, sa negosyo, sa kaibigan, sa karelasyon, ang kailangan mo, rapid decision. Kasi yung ritual, hindi yan maghihintay sa'yo. Katulad ng oras at panahon. Ikaw ang mag-adjust. Hindi ang panahon, hindi ang Diyos, hindi ang ritual, at lalong-lalong hindi yung mga taong sinaktan mo. Kasi sila, yung hiling-hiling nila, it may be good, it may be bad, or sometimes worst. So sana itong part 2 na ito, maging tulay at magkaroon ng enlightenment sa lahat-lahat, no? Na wag mo nang antayin na tamaan ka pa ng barang kulang sumpagayuma bago ka magpalagay ng proteksyon, bago ka magpa-cleansing, bago ka maging handa. Kasi never kang gagaling or never kang magkakaroon ng shield sa buhay mo hanggat hinihintay mo pang tamaan ka bago ka magkaroon ng shield. Diba? Para kasi yung ginagawa mo is pupunta ka na ng gera, hindi ka pa kumpleto. So, wala din, diba? So, it's an active way of listening as well as rapid decision. Kasi sabayan mo na ng pagtitiwala at paniniwala na lahat-lahat matatapos din. Kasi kung ano yung nasa utak mo, iyon ang tumatakbo sa ritual. So kung duda ka, duda din ang Diyos kung ibibigay ang hinihiling mo. Lalong-lalo na sa mga nagsisinungaling at todo deny sa sitwasyon.